Alam mga kapatid, binasa ko kanina itong verse na ito, itong Mark 14:62. And it's really a very powerful verse. Sa sobrang power and boldness na sinabi ng ating Panginoon, ang mga salitang ito, yung high priest, Pastor Lucy, hinapak niya ang kanyang damit. Galit na galit siya. And kinondemn niya. Kailangan mamatay na ang ating Panginoon. It was said with so much power, so much boldness. Kaya nga very excited ako ngayon sa message na ito. So, ano pang hinintay natin mga kapatid? Be ready, be prepared. Fasten your seatbelt as you'll be swept from your feet. As you'll be hearing a powerful message from the Lord. Sabay-sabay po natin basahin. I am, and you will see. Magbasa po tayo. I am, and you will see. I now call the messenger of the Lord, part-time school teacher, full-time church preacher, Pastora Lucila Cruz. Amen. Praise the Lord po. Isang pinagpalang gabi po sa bawat isa. Amen. Alam ko po tayong lahat ay excited na no, sa pagpakinig ng salita ng ating Panginoon. But sa araw na ito po, ito po yung sineselebrate po ng mga Roman Catholics yung pong Easter Sunday daw. Sino po ba sa inyo ang naka-receive ng greetings na Happy Easter Sunday? Halos lahat po tayo naka-receive ng mga binabati po tayo ng pero sabi nga po nung sabi ko hindi namin sineselebrate yung Easter Sunday Pero inaalala namin na minsan namatay ang ating Panginoon at muli siyang nabuhay. Yun po yung inaalala natin Pero ang Panginoon po hindi po siya nanatiling patay. Siya po ay buhay at kasama natin ngayon. Amen. Hallelujah. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sa ating inang bayan po, katatapos lang po ng pangingili nila ng mahal na araw. Pero tayo po, inaalala po natin ang ating Panginoon araw-araw. Di po ba? Kasi hindi po natin nakakaligtaan na dumadalo po tayo sa bawat gawain ng ating Panginoon. Tayo po ay tumayo at sabay-sabay po tayong magbukas ng ating mga banal na aklat sa Mark chapter 14 verse 62. Amen. Mark chapter 14 verse 62. At sinabi ni Jesus, "Ako nga, at makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at pumaparito na nasa mga alapaap ng langit." Sa English po, "And Jesus said, I am, and you shall see the Son of Man sitting on the right hand of power and coming in the clouds of heaven." Purihin po ang Panginoon. Palakpakan po natin siya. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Panginoon, kami po ay nagpurit, nagpapasalamat sa gabing ito, Panginoon, sa aming pong gawain, Lord. Ikaw po ang patuloy na manguna, Lord Jesus. Without you, Lord God, wala pong kabuluhan ang aming pag-worship sa iyo sa gabing ito, Panginoon. Kaya hinihiling po namin ang banal na kapangyarihan, ang iyong banal na salita, Panginoon, na siyang patuloy na maghari, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Lord Jesus. Lord God, dinadalangin ko po, Panginoon, Lord, itago mo po ako sa kaluningningan mo, Panginoon, na hindi po ako ang makita, Panginoon, kung hindi ikaw, Lord Jesus, ang siyang makita sa aming kalagitnaan, Panginoon. Sapagat naniniwala po kami, Lord God, hallelujah, ikaw po, Panginoon, ang aming dakilang guro sa gabing ito. Kaya, Lord, maraming salamat po, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa iyong dakilang pangalan. In your name, Jesus Christ, we pray. Amen. 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 Hallelujah. Sabi nga po, ang may pakinig ay makinig. Amen. Lahat po tayo ay binigyan ng pakinig ng ating Panginoon upang makinig ng salita niya. Amen. Kaya sa oras pong ito, ibuksan po natin hindi yung mga physical ears natin o mga physical understanding, kundi yung spiritual ears or yung ating pong mga spiritual understanding upang lubos po nating maunawaan ang salita ng ating Panginoon. Amen. Alam po ba nyo, hanggang sa mga panahong ito, marami pa rin po ang hindi nakakakilala ng lubusan sa ating Panginoon. Marami pa rin po ang akala nila, lalo na nga po sa atin, yung pong pagse-celebrate nila o pangingili nila sa mahal na araw. Alam po natin na yung mga bagay na yon, sabi nga ng Panginoon sa kanya pong sa mga last words ng ating Panginoon nang siya po ay nakabayubay sa krus, it is finished. Kaya nga po,
nakakalungkot po dahil patuloy po nilang ginagaya. Patuloy po nilang ginagaya yung mga ginawa ng ating Panginoon nung siya po ay pahirapan at siya po ay nabayubay sa krus. Yun po ay ginagaya ng mga tao. Sabi nga po, it is useless na kung ginagawa mo yon at wala namang repentance na ginagawa ka sa iyong buhay at walang remissions of sins, wala pong kabuluhan yung kanilang ginagawa. Sapagkat tunay nga na sinasaktan lang nila yung sarili nila at pagkatapos nun, patuloy nilang ginagawa yung mga bagay na dati nilang ginagawa. Sapagkat kung tayo po ay nagrepent, tinalikdan natin yung mga kasalanan natin at tayo po ay nagpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, tunay po na magkakaroon ng transformation ng ating mga buhay. Kung tunay po na yung bautismo natin o repentance natin ay nanggagaling sa ating mga puso. Sapagkat hindi po natin madadaya ang ating Panginoon. Ang Panginoon po, alam niya. Sabi nga po, lahat ng mga bagay alam ng ating Panginoon. Maging ang bilang ng ating mga buhok ay alam ng ating Panginoon. Kaya nga po sabi nga po ni Brother Herbie kanina, it is a very powerful message, yung pong pag-aaralan natin ngayong gabing ito. Kaya nga po yung po sa nasusulat dito po sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, wala na tayong dapat na ipagtalo pa Wala na tayong dapat na ipagtalo without controversy, Sabi nga po niya dito, at walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Yaong nahayag sa laman. Sino po ba yung nahayag sa laman? Sino po? Hindi pa yata natin kilala. Sino po? Amen. Ang ating Panginoong Hesukristo. Ano pa po? Pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan na sa sanlibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Amen. So, tayo pong lahat, hindi po natin noong alam ang verse na ito. Ako po, aminin ko po sa inyo almost, nung pong napunta ako dito sa Bahrain, matagal na po akong mananampalataya. Pero ito pong verse na ito ay nababasa ko lang pero hindi ko po nauunawaan. Kaya po salamat sa Panginoon at binigay po niya ang church na ito, ang Jesus Christ I Am That I Am para po mabuksan po ang ating mga unawa at maunawaan po natin ang tunay na aral ng Biblia kung sino talaga ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Kaya nga po sa mga oras na ito, kung atin lamang po na pag-aralan yung pong mga salita ng ating Panginoon, bagamat tayo po hindi natin nakita ang Panginoon. Sino po ba ang nakakita sa Panginoon? Wala, Pero mapalad tayo sapagkat naniniwala tayo na mayroong isang Diyos na siyang lumalang ng langit at lupa. At ang pangalan niya ay ang pangalan na binigay sa silong ng langit na ikaliligtas ng bawat isa ay ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po kung ayano lang po natin, kung pag-aaralan lang po natin, doon po sa banal na aklat ng ating Panginoon, during His ministering days, nung pong nagkatawang tao ang ating anak, nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesukristo, tunay po na marami po siyang mga ginawang mga bagay, mga kahangahangang bagay na ginawa ng ating Panginoon na hindi matutumbasan ng sino man, Nagpakita siya ng mga wonders and miracles, nagpagaling siya ng may sakit, nagpabangon siya ng mga patay, lahat ng mga bagay na yon ay nakita lalo't higit nung kanyang mga disciples niya, Tayo po, nabasa lang natin yon pero tayo po ay nananampalataya. Sapagkat ang Panginoon, siya po ang nagbibigay ng unawa sa bawat isa sa atin, Kung titingnan po natin at bubuksan natin ang Mark chapter 14, makikita po natin dito yung mga senaryo, kung ano po yung mga naging attitude ng mga disciples ng ating Panginoon. Ang ganda, alam po nila na ang Panginoon ang kasakasama nila ay ang ating Panginoong Hesukristo, na siyang nagkatawang tao. At tunay nga na maraming mga bagay silang ginawa na tingnan natin kung ito ba ay dapat nating pamarisan o dapat ito yung magbibigay ng turning point sa atin para maging eye-opener sa bawat isa sa atin yung mga talata po na ating babasahin sa gabi pong ito. Amen. Dito po sa Mark chapter 14 verse 1,
ito po yung pangyayari no, na malapit na po dito yung Passover feast na kung saan ito po na-mention po ni Pastor Chris nung pong nag-message siya last Friday. Ito po yung pong Passover na to, ito po yung nung time ni Moses nang nagpadala po siya ng plague sa Egypt, ano. Nung ayaw pong palayain ang Egypt sa bansang ang mga Israelites sa Egypt, ano po yung ginawa, isang plagues na ginawa doon, mamamatay po yung mga firstborn. Pero nagbigay po ng instruction ng ating Panginoon na kung sila po ay maglalagay ng dugo sa hamba ng kanilang mga pintuan, yung pong angel of death ay hindi papasok doon. Ito po yung Passover feast na inaalala po ng mga Israelites during that time. At dito po sa senaryo na ito, no, pagkaraan nga ng 2 araw ay kapistahan ng Pasko at ng mga tinapay na walang libadura at pinagsisikapan ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba kung paanong siya'y huhulihin sa pamamagitan ng daya at siya'y maipapatay. Sa verse 2, sapagkat sinasabi nila, huwag sa kapistahan baka magkagulo ang bayan. So dito po sa senaryo na to, no, bago po 2 araw pa po bago dumating ang feast na ito. At ito pong mga chief priest at saka po yung mga scribes, nagaano po sila kung paano nila mahuhuli ang ating Panginoong Jesucristo, no? Sapagkat tunay nga na well-known na po ang ating Panginoon noon. Marami na siyang followers. Marami na po siyang followers kasi marami na po siyang ginawang mga kababalaghang bagay na nakita ng mga high priest na to at ng mga eskriba. Ang mga high priest po ito, sila po yung mga or mga expert po sila sa law ni Moses. At yun po ang pinaniniwalaan nila, no? At tunay nga po, no, dito sa ano na to, sa verses na to na ating binasa, no, dito po yung mga pangulong saserdote at yung mga eskriba, nag-ano po sila na kung paano po nila huhulihin itong ang ating Panginoong Jesucristo. Pero tunay nga, no, sa bawat isa rin sa atin, ano, si Satan, tunay na tuso. Si Satan, tunay na tuso yan. Kaya po, maging maingat tayo. Sabi nga, no, sa Bible, ang diablo po ay parang leon na umuungal, na humahanap siya ng kanyang masisila, ano. Kaya tingnan po natin dito sa next verse, sa verse 10. Si Judas Iscariot po, isa po siya sa disciples ng ating Panginoon. Di po ba? Kasama niyang kumakain ng ating Panginoon, kasama nila na nagmi-minister ang ating Panginoon. Pero dumating sa punto na ito pong si Judas Iscariot ay gumawa po siya ng isang bagay na hindi maganda bilang isang apostol ng isang disciples ng alagad ng ating Panginoon. Sabi po niya dito sa verse 10, ano, at si Judas Iscariote na isa sa 12 ay naparoon sa mga pangulong saserdote upang maipagkanulo niya siya sa kanila. So ito pong di po ba yung nabasa natin kanina, humahanap sila kung paano po nila mahuhuli sa daya ang ating Panginoon. Kaya nga po si Satan talagang gumagawa siya ng way para malinlang niya, lalo na po yung mga lingkod ng Panginoon, ano, na hindi po tayo nagiging aware sa lahat ng mga bagay na ito. Kaya kailangan po, no, kagaya to, no, alam po natin na lahat ng mga nangasulat sa Bible, alam natin na it will come to pass, na it will be happen, ang mga bagay na yon. Pero kung titingnan po natin dito, no, sa verse 11, at sila pagkarinig nila nito, kaya tuwang-tuwa po, ano, yung mga pangulo, kasi hindi na po sila nahirapan Nagpunta pa sa kanila yung isa sa alagad ng ating Panginoon. At siya pa po yung kumbaga siya pa yung nagsuplong, ano, sa kanya, sa ating Panginoong Jesucristo. At sila pagkarinig nila nito ay nangatuwa at nagsipangakong siya ay bibigyan ng salapi at pinagsikapan niya kung paanong siya ay kanilang maipagkakanulo sa kapanahunan. So hindi na sila nahirapan. Hindi na nahirapan yung mga punong saserdote, no, na nadakipin ang ating Panginoong Jesucristo.
sa mga bagay na ito. Kaya nga po si Judas, kaya nga makikita po natin mamaya kung ano yung kahihinatnan ni Judas Iscariote na kung papaano niya ipinagkaluluwa ang ating Panginoon. Sa next verse po at ng unang araw ng mga tinapay na walang libadura, ito na po yung first day ng feast, nang kanilang inihain ang kordero ng Pasko, ay sinabi sa kanya ng kanyang mga alagad, saan mo ibig kaming magsiparoon at ipaghanda ka upang makakain ng kordero ng Pasko? So ito na po yung tinatawag na Lord's Supper. Ito po yung kung saan ito po yung sinasabi ng mga iba na Last Supper. Pero sa Bible po, hindi po Last Supper ang nabanggit doon, kundi Lord's Supper. Amen. Sa next verse po, at sinugo ang dalawa sa kanyang mga alagad at sa kanila'y sinabi, magsiparoon kayo sa bayan at dooy masasalubong ninyo ang isang lalaki na may dalang isang bangang tubig, sundan ninyo siya. Verse 14, at saan man siya pumasok ay sabihin ninyo sa puno ng sambahayan, sinasabi ng guro, saan naroon ang aking tuluyan na makakanan ng kordero ng Pasko na kasalo ng aking mga alagad. Verse 15, at ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na nagagayakan at handa na at ipaghahanda ninyo roon tayo. So, nakita po natin dito, nagbigay po ng instruction ng ating Panginoon kung nandun na po handang-handa na talaga at yung pong, kung iano po natin, kung saan po ginanap yung Lord's Supper sa isa pong upper room, sa isang malaking, sa isa pong furnace room na kung saan nakadesign po ito sa itaas. Verse 16, Verse 16, at nagsiyaon ng mga alagad at nagsipasok sa bayan at nasumpungan ang ayon sa sinabi niya sa kanila at inihanda nila ang kordero ng Pasko. So nandun na po, nandun na sila. Nandun na po sila sa upper room na kung saan nagkakatipon-tipon po sila doon ng ating Panginoon. At tingnan po natin yung susunod na verse. At nang gumabi na, ay naparaon silang kasama ang 12. So, nandun na yung 12 disciples ng ating Panginoon, Ang ating Panginoon, He is our all-knowing God, Siya po yung nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Maging sa mga oras na ito, kung ano yung pinaisip natin, alam ng ating Panginoon. Amen. Sa verse 18, at samantalang siya ay nangakaupo na at nagsisikain, ay sinabi ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang isa sa inyo na kasalo kong kumakain ay ipagkakanulo ako. Amen. So, walang nakakaalam, Walang nakakaalam, pero ang Panginoon alam niya. Alam niya na doon sa hapunan na yon ay merong isang tao na magkakanulo sa kanya. Hindi ba? Yung mga disciples niya, kasama nila sila. In 3 years time na ang ating Panginoon ay nagminister, kasama niya ang kanyang mga alagad. Kasama niya sa lahat ng mga bagay, nung nagpagaling siguro, nagpagaling ang Panginoon, kasama sila. Nung gumawa ng mga miracles ang ating Panginoon, nagpabuhay siya ng patay, kasama sila, di po ba? Lahat sila kasama doon. And verse 19, sila'y nagpasimulang mga manglaw at isa-isang nagsabi sa kanya, ako ba? Minsan ganun tayo, Kapag merong sinasabi natin, ako ba yon? Ako ba yon? Ako ba? Ganun. Pero pag guilty ka, baka nga ikaw. Di ba? Paano natin yon? Pag meron kang guilty conscience, ikaw nga yon. Amen. Verse 20, at sinabi niya sa kanila, isa nga sa 12 yaong sumabay sa aking sumausaw sa pinggan. Sabi po dito. Sa verse 21, sapagkat papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat tungkol sa kanya, datapwat sa aba niyaong taong nagkalulu sa anak ng tao, mabuti pa sa taong yaon ang hindi na siya ipinanganak. Amen. So, kung titingnan po natin, napakatalas po ng salita ng ating Panginoon, na doon daw po sa taong magkakalulo sa anak ng tao, mabuti pa sa taong yaon ang hindi na ipinanganak. Amen. Tayo ba, ipinagkakalulu ba natin ang ating Panginoon?
Minsan po naalala ko po yung sila pastor po, hindi, ala pa po ako dito noon. Meron pong isa daw pong na nag-join dito sa church. Ang ating pong church talagang nag-stand po tayo na isa lang ang ating Panginoon. Then, ito pong tao na to, nag-attend siya yata sa isang kongregasyon sa Manama. At sabi daw pong gano'n, bibigyan kita ng 30 dinar. Sabihin mo sa kongregasyon, sabihin mo sa kapulungan na si Pastor Esting ay kulto. Sabi daw pong gano'n, nung pumayag siya, pinagkalulo niya po ang Panginoon. Sinabi nga po niya sa halagang 30 dinars, pinagkalulo niya ang iglesia ng Panginoon. Sinabi niya sa kapulungan na si Pastor Esing daw po ay kulto. Kaya nga po, ano pong nangyari dun sa tao na yon? Hindi po yata nagtagal, siya po ay nawala ng trabaho dito at napauwi ng Pilipinas, Sister Aida. Kaya nga po, hindi lamang po ito. Kaya po kailangan mag-ingat tayo sa mga bagay po na ginagawa natin. Minsan nakalanin natin, si Judas lang yung nagkakalulu sa Panginoon. Minsan po tayo rin po, ginagawa natin yun pinagkakalulu natin na ating Panginoon. Hindi po natin minsan yung nais ng Panginoon, hindi po natin nagagawa. Kaya kailangan po, kung ano po yung nasusulat, kaya minsan nababasa natin yung Biblia, pero minsan alang-unawa. Bakit? Kasi po, hindi po natin wala po yung wisdom na ibinibigay ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Pero kung bawat salita po ng Bible, ng salita ng Panginoon, patuloy po natin i-meditate, ipagkakaloob po ng Panginoon kung ano po yung nais niyang ipagkaloob sa bawat isa. Amen. At sa verse 22 po, at samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot siya ng tinapay, at ng kanilang mapagpala ay kanilang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila, at sinabi, inyong kanin ito ang aking katawan. Verse 23, at siya'y dumampot ng isang saro, at nang siya'y makapagpasalamat ay ibinigay niya sa kanila, at dooy nagsiinom silang lahat. At verse 24, at sinabi niya sa kanila, ito'y ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami. Marami pong nagtatanong noong kailan lang, sabi nila, ba't sa church niyo wala kayong communion, o wala daw po, yun pong communion, Dati po merong communion dito sa church. Kaya lang po sabi nga nila pastor, napaka-sensitive na part po ng pananambahan ang communion. Kasi kailangan po, kapag tumatanggap ka ng katawan ng ating Panginoon, kailangan malinis ka. Kasi kapag may pananagutan ka, kapag tinake mo yung body of Christ na marumi ka. Kaya po very sensitive po na hindi po tayo basta-basta nagkakaroon ng Holy Communion dito sa church natin. Na tunay po na siguro po it will take time na siguro po pagka nagkataon na magkakaroon din po ng ganitong bahagi ang ating pananambahan, pero maselan po ito. Maselan po ito pong communion na to. Hindi kagaya ng iba na hindi nila nauunawaan na tanggap lang sila ng tanggap, pero kung titingnan po natin, very significant po ang pagtanggap po sa katawan ng ating Panginoon at pag-inom ng saro. Amen. Sa verse 25 po, katotohanan sinasabi ko sa inyo na hindi na ako iinom ng bunga ng ubas hanggang sa araw na yaon na inumin kong panibago sa kaharian ng Diyos. Verse 26, at pagkaawit nila ng isang himno ay nagsiparoon sila sa bundok ng mga ulibo. So dito po sa natapos na po yung kanilang huling hapunan, at sila po ay nagpunta sa Garden of Gethsemane, kung saan dun po sila mananalangin. May isang senaryo po rin po dito na napakaganda. Dito po sa next verse natin. At sinabi sa kanila ni Jesus, kayong lahat ay mga titisod, sapagkat nasusulat, sasaktan ko ang pastor at mangangalat ang mga tupa. Gayon may pagkabangon ko ay mauuna ako sa inyo sa Galilea. Hindi pa po napag-uunawa ng mga alagad ng ating Panginoon yung mga salita na ito, na kung sino yung mga ngalat ng mga tupa. Sa verse 20, sa next verse po,
Datapot sinabi sa kanya ni Pedro, bagamat mga titisod ang lahat, ngunit ako'y hindi. So, nandun po yung pagiging aggressive po ni, ni Peter. Andun talaga yung pagiging niya sa Panginoon. At sinabi sa kanya ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, na ngayon, sa gabi ring ito, bago tumilaok ang manok ay makalawa, ay ikakaila mo akong makaitlo. Sabi po ng Panginoon. Kaya ang Panginoon, di mo siya madadaya hindi po ba? Hindi mo madadaya yung Panginoon. Madadaya mo yung kapwa-tao mo, pero yung Panginoon, di natin madadaya. Kasi alam niya ang lahat ng mga bagay. Sa verse 31, datapot lalo nang nagmatigas siya na sinabi, kahimat kailangay mamatay akong kasama mo, ay hindi kita ikakaila. At sinabi rin naman ng lahat ang gayon din. So yung pong mga yung mga, tingnan po natin yung attitude ng mga disciples ng ating Panginoon, Hindi daw nila ikakaila ang ating Panginoon. At nagsirating sila sa isang dako na tinatawag na Getsemani. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, magsiupo kayo rito samantalang ako'y nananalangin. So, alam na po ng Panginoon ang mangyayari during this time, na malapit na po malapit na po siyang dakipin, malapit nang dumating yung panahon na ipapako na siya sa krus, Kaya nga po pinaalalahanan niya yung kanyang mga alagad, na sabi niya na magsiupo kayo rito samantalang ako'y nananalangin. Sa verse 33, at kanyang isinama si Pedro at si Santiago at si Juan, at nagpasimulang nagtakang totoo at namanglaw na mainam. At sinabi niya sa kanila, namamanglaw na lubha ang aking kaluluwa hanggang sa kamatayan. Mga tira kayo rito at mangagpuyat. So sa senaryo po na to, yung pagiging tao po ng Panginoon to, pagiging tao niya. Kasi ang Panginoong Hesukristo po, meron po siyang dual nature. 100% siyang Diyos, 100% siyang tao. Kaya naranasan po niya yung namanglaw ng lubha ang kanyang kaluluwa, ang ating Panginoon. Hindi po ibig sabihin yung pagiging Diyos niya. Sa verse 35, at siya'y lumapit at naratnang sila'y nangatutulog. 30, na-miss ko siguro yan. Buksan po natin dito po sa next verse, 35 po. Mark chapter 14 verse 35. At lumakad siya sa dako pa roon at nagpatira pa sa lupa at idinalangin na kung mangyayari ay makalampas sa kanya ang oras. Sa verse 36, at kanyang sinabi, Aba Ama, may pangyayari sa iyo ang lahat ng mga bagay, ilayo mo sa akin ang sarong ito, gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. So, dito po yun nga pong sinabi ko kanina, hindi po yung pagiging Diyos niya, kundi pagiging tao niya. At siya'y lumapit at pagkatapos po niyang nanalangin, at siya'y lumapit at naratnan silang nangatutulog. At sinabi kay Pedro, kay Simon, natutulog ka baga? Hindi ka makapagpuyat ng isang oras? So, sila po bilang mga alagad ng ating Panginoon, hindi po nila sinamahan na nalangin yung ating Panginoon. Tingnan po yung attitude nila, na nandun po natutulog sila, samantalang ang ating Panginoon talagang nagsistruggle siya. Kaya kayo ay magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. So kaya po ito yung madalas na sinasabi natin, na tayo po ay maging mapanalangin. Sapagkat sabi nga natin, mahina ang laman, subalit yung espiritu natin, yung po ang nagnanais na magpuri sa ating Panginoon. Sa verse 39, sa verse 40 na po. At muli siyang nagbalik, umalis po muli ang ating Panginoon at nanalangin. At muli siyang nagbalik at naratnang sila'y nangatutulog. Sapagkat nangabibigatang totoo ang kanilang mga mata at wala silang maalamang sa kanya'y isagot. So talagang andun po siguro, puyat na puyat sila, Gustong-gusto nilang matulog. Kaya nga po, pagka nakikinig talaga tayo ng ng salita ng Panginoon, kailangan alive ang ating mga espiritu para po sa ganon maunawaan natin salita ng Panginoon.
Dito rin po sa senaryo na to, sila po ay dinatnan na naman ng ating Panginoon na natutulog. Kaya nga po nung dito po sa verse 41, nang lumapit po na ikatlo yung ating Panginoon, sabi niya, at lumapit siyang bilang ikatlo at sinabi sa kanila, mga tulog na kayo at magpahinga, sukat na. Dumating na ang oras. Narito ang anak ng tao ay pinagkakanulo sa mga kamay ng mga makasalanan. So, dumating na po yung panahon na ipinagkalulo nila, pinagkalulo ni Judas ang ating Panginoon. And dito po sa next verse natin, at sabi po ng ating Panginoon, magsitindig kayo, hayo na tayo, narito, malapit na ang nagkakanulo sa akin. At sa verse 43, at pagdakay samantalang nagsasalita pa siya, ay dumating si Judas na isa sa 12 at kasama niya ang isang karamihang may mga tabak at mga panghampas na mula sa mga pangulong saserdote at sa mga iskriba at sa matatanda. So, dumating po sila, nandun na sila sa senaryo kung saan nandun po ang ating Panginoon. Wala na po silang kahirap-hirap kung hindi kasama na po nila si Judas at ipinagkanulo na niya ating Panginoon. Verse 44, ang nagkanulo nga sa kanya ay nagbigay sa kanya ng isang hudyat na sinasabi, ang aking hagkan ay yaon nga, hulihin ninyo siya at dalhin ninyo siyang maingat. Verse 45, at nang dumating siya, pagdakay lumapit siya sa kanya at nagsabi, Rabay, Rabay, at siya'y hinagkan. Tingnan niyo po hindi siya natakot. Kasi yung espiritu ni Satan ang nasa kanya na. Wala na po siyang takot sa ating Panginoon, Sa verse 40, sa next verse po, at siya'y sinunggaban nila at siya'y kanilang dinakip. Datapot isa sa nangaroroon ay nagbunot ng kanyang tabak at sinugatan ng alipin ng dakilang saserdote at tinagpas ang kanyang tainga. So nandun po yung pinagtatanggol po nila yung ating Panginoon. Pero tingnan po natin sa next verse. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, kayo bagay nagsilabas na parang laban sa isang tulisan, na may mga tabak at mga panghampas upang dakpin ako. Araw-araw ay kasama ninyo ako sa templo na nagtuturo at hindi ninyo ako hinuli. Ngunit nangyari ito upang matupad ang mga kasulatan. So, kailangan po palang matupad yung kasulatan na dahil po nasusulat po ang lahat mga bagay na to. Amen. Sa next verse, kaya nga po dito sa verse 50, anong sabi nila? Hanggang sa kamatayan, sabi po ni Peter, sasama siya sa ating Panginoon. Ano pong ginawa ng kanyang mga disciples? At iniwan siya ng lahat at nagsitakas. So, naiwan pong mag-isa ang ating Panginoon. Di po ba? Napakasakit po kung titingnan natin na kasama nila yung Diyos, yung pong King of Kings and Lord of Lords, Dung time na yon. Pero, sinabi nila? Kaya nga po tama yung salita ng Panginoon Nasabi niya, mangangalat ang kanyang mga tupa. Kaya, at dito po sa verse 15, nagkaroon na po ng katuparan. Di po ba? Anong nangyari? Iniwanan siyang lahat. At sila po ay nagsitakas. Nagsitakas na sila. Amen. Tayo po ba ganon? Iiwan natin ang ating Panginoon? Kaya nga po, minsan na-challenge po tayo lalo na po pag umuwi na tayo sa Pilipinas. Pag nandito tayo sa bansang Bahrain, talagang panay ang pangako natin. Sabihin natin, mag-open tayo ng Bible study sa Pilipinas o pupunta tayo sa Mother Church, susuporta tayo doon. Then, after that, hindi natin natutupad yung mga bagay na yon. Kaya kailangan po, mag-ingat din tayo. Baka tayo po yung minsan iiwan na natin. Kaya nga po ako, sabi ko, Lord, ayoko pong mangyari na dito nangangaral ako, nagsishare ako ng salita ng Panginoon, nagbibigay ako ng mga encouragement sa mga kapatid ko dito sa Bahrain. Ayoko po na mangyari na maging isang katulad din ng alagad ng ating Panginoon iniwan ang kanyang mga gawain Kaya nawa lahat tayo kung ano po yung ninanasa ng puso natin, gawin natin 'yon pag umuwi na po tayo sa ating inang bayan. Kaya nga po hindi po na natutulukan ang paggawa natin sa ating Panginoon kahit nasaan tayo. Saan tayo mapunta? Sila Brother Herbie, punta ng Oman. Ang salita ng Panginoon, lalaganap po yan. Lalaganap ang salita ng Panginoon. Ngayon po sa Canada, nag-start na pong mag-Bible study sila Sister Ever. Nawa po,
magbunga po yung kanilang mga ginagawa, no, sa gawain ng ating Panginoon. Kaya suportahan po natin at patuloy po nating idalangin yung pong ating mga kapatid na tunay nga, no, sa pamamagitan po ng mga panalangin natin sa kanila, alam po natin na ang Panginoon ang patuloy nakikilos sa kanilang mga buhay. Amen. Hindi man po natin sila mabigyan ng mga bagay na kailangan nila, sa pamamagitan po ng panalangin, doon po natin maipapaabot yung concern natin sa kanila. Amen. At ano po isa susunod na verse natin? Hindi naman po pala iniwan ni nasa malayo lang siya. At si Pedro ay sumunod sa kanya sa malayo hanggang sa loob ng looban ng dakilang saserdote at nakiumpok siya sa mga punong kawal at nagpapainit na sa ningas ng apoy. So si Peter na sinabi niya, Lord, hanggang sa kamatayan, nandun po yung aggressiveness, yung pagiging aggressive niya na sa pagsagot sa ating Panginoon, Pero noon nga pong dinakip na yung ating Panginoon, noon nandun na siya, dadali na siya ng mga kawal ng mga punong saserdote, nag-alisan na sila, nagsitakas na sila. Pero nung nandun na po sa council, sa Sanhedrin, ito pong ating Panginoon, si Peter po pala, nandun siya. Kaya lang, hindi siya malapit sa ating Panginoon. Malayo siya. Amen. Sa next verse po, ang mga pangulong saserdote nga at ang buong Sanhedrin ay nagsisihanap ng patotoo laban kay Jesus upang siya ipapatay at hindi nangasumpungan. So wala silang maisampang kaso sa kanya eh. Wala siyang kasalanan ang ating Panginoon. Kaya lang talaga itong mga punong saserdote na to, sila po ay well-known sila sa bihasa sila sa mga salita ni Moses, pero itong pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon, hindi po nila tinatanggap. Amen. Sapagkat marami ang nagsisaksi ng kasinungalingan laban sa kanila. So yung mga false witness po, at ang kanilang mga patotoo ay hindi nangagkatugma. Sa verse 57, nagsipagtindig ang ilan at nagsisaksi ng kasinungalingan laban sa kanya na sinasabi, sa next verse po, narinig naming sinabi niya, aking igigiba ang templong ito na gawa ng mga kamay. At sa loob ng 3 araw ay itatayo ko ang ibang hindi gawa ng mga kamay. So, ito pong mga bagay na to, hindi po ito yung literal spiritual po ito. Ito po yung napapatungkol po sa pagkamatay, pagkalibing at pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Yung pong templong ito na sinasabi niya. At dito sa verse 59, at kahit sa pagpapagayon man ay hindi rin nangagkatugma ang patotoo nila. Then sa next verse po, at nagtindig sa gitna ng dakilang saserdote at tinanong si Jesus na sinasabi, hindi ka sumasagot ng anuman, sabi po nila. Ano ang sinasaksihan ng mga ito laban sa iyo? Sa verse 61, datapwat siya'y hindi umiimik at walang isinagot. Tinanong siyang muli ng dakilang saserdote at sinabi sa kanya, ikaw baga ang Kristo, ang anak ng mapalad? Sabi po sa next verse. At sinabi ni Jesus, ako nga, at makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at pumaparito na nasa mga alapaap ng langit. Ito po, napakaano po itong verse na to. Kaya nga po kung iano natin, yung iba po baka sabihin nila na Timo, dalawa. Bakit may anak ng tao na po sa kanan makapangyarihan? Ang ano po dito yung power po ng ating Panginoon ay naibigay na sa kanya. At nung marinig po ito ng punong saserdote, talagang ayaw na ayaw po nilang naririnig ito. At hinapak ng dakilang saserdote ang kanyang mga damit at nagsabi, ano pang kailangan natin ng mga saksi? Narinig ninyo ang kapusungan, ano sa akala ninyo? At hinatulan nilang lahat na siya'y dapat mamatay. Kasi po itong pong mga ito, po sila mga one God, ay mga naniniwala sila na isa lang ang Diyos. Na isa lang ang Diyos. Kaya kaya nga po dun sa John chapter 10 verse 30, ang sinabi po ng Panginoon doon, ako at ang Ama ay isa. Sabi po nila doon. Sinabi po ng ating Panginoon. Ano pong ginawa ng
mga Pariseo at saka mga Iskriba. Ano pong ginawa nila, yung mga high priest? Hindi po ba dumampot sila ng bato at binabato nila ang ating Panginoon? Then, nung pong binabato nila yung Panginoon, sabi po ng ating Panginoong Jesus, bakit ninyo ako binabato? Sabi po niya ganyan, sabi po ng ating Panginoon. Sabi po ng mga Iskriba at mga high priest sa kanya, mga Pharisees, sabi po nila, ikaw, sabi niya, bagamat ikaw ay tao, sinasabi mo na ikaw ay Diyos, sabi po nila. Kaya sila walang unawa. Kaya tayo po ngayon mapalad tayo sapagkat alam natin ang Diyos na pinaglilingkuran natin, ang ating Panginoong Jesus. Amen. Siya lamang po ang dapat natin sambahin. Maging si Stephen po. Nagpapatutuo po na yung sinasabi dito na nakaupo sa kanan, hindi po literal na tatlo yung trono sa langit. Iisa lang pong trono meron sa langit. Iisa lang po 'yon. Ang ibig sabihin po nito yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Yun po ang sinasabi doon. Pero ang hindi po ibig sabihin na meron sa kanan, may sa kaliwa. Iisa lang pong trono meron sa langit. Amen. Kaya nga po dito, yung pong mga ayaw nila eh. Ayaw nila. Kaya nga po dito sa next verse at sa verse 64, narinig ninyo ang kapusungan. Akala ninyo? At hinatulan nilang lahat na siya'y dapat mamatay. Sa next verse, at pinasimulang luraan siya ng ilan at tinakpan ang kanilang mukha at siya'y pinagsusuntok at sa kanila'y kanilang sinabi, hulaan mo, at siya'y pinagsusuntok ng mga punong kawal. Tingnan niyo po yung yung mga tao during that time, na niluraan nila ang ating Panginoon. Sila bagamat sila mga Hudyo sila, mga Jews sila, pero ano yung ginawa nila sa ating Panginoon, Kaya nga po yung message natin last Friday, ni-reject po siya ng mga tao, dinispise siya ng mga tao, Pero ano po ang ginawa ng ating Panginoon? Tinubos niya po tayo sa ating mga kasalanan. Lahat po ng mga bagay, kaya nga po yung natitingnan natin, ginagaya nila, nagpapapako sila sa krus, Then after that, hindi mo naman alam yung essence ng ginawa mo na yon. Sabi nga, once and for all, ginawa na ng ating Panginoon yun eh. Tinubos na niya tayo sa ating mga kasalanan. Kaya nga po, dapat nandun po yung pagsunod natin sa ating Panginoon. Amen. Kaya po dito sa next verse natin. At dito po sa scenario na to, makikita po natin dito na yung pong attitude naman ni Peter, na kung saan nakita po natin dito na sinabi nga niya na hanggang sa kamatayan. Pero at nang nakakapagtaka nga lang po, within that day, within that night, di po ba? Sinabihan na siya ng Panginoon na ipagkakaila mo ko. Pero idininay pa rin po niya yon at sinabi niya, hindi niya ikakaila ang ating Panginoon. Kaya at samantalang nasa ibaba si Pedro sa looban, ay lumapit ang isa sa mga alilang babae ng dakilang saserdote. At pagkakita niya kay Pedro na nagpapainit, ay tinitigan niya siya at sinabi, ikaw man ay kasama rin ng Nazareno na si Jesus. 68, datapot siya'y kumaila na sinasabi, hindi ko na nalalaman, ni nauunawa man ang sinasabi mo. At lumabas siya sa portiko at tumilaok ang manok. Next verse. At nakita siya ng ilang babae at nagpasimulang magsabing muli sa mga naroroon, ito ay isa sa kanila. Verse 70. Dadapat muling ikinaila niya at hindi nalaon at ang nangaroroon ay nangagsabing muli kay Pedro, sa katotohanan ikaw ay isa sa kanila sapagkat ikaw ay Galileo. Sa next verse, datapot siya ay nagpasimulang manungayaw at nanumpa. Hindi ko nakikilala ang taong ito na inyong sinasabi. Verse 72, at pagdakay bilang pangalaway tumila ako ng manok at naalala ni Pedro ang salitang sinabi ni Jesus sa kanya, bago tumilaok ang manok ng makalawa ay ikakaila mo akong makaitlo. At nang maisip na ito ay tumangis siya. So, nawa po yung mga talata po na ating pong napagbulay-bulayan sa hapon pong ito, nagbigay po sa atin ng isang magandang
aral sa mga alagad ng ating Panginoon. Alam ko tayo, lahat tayo mga alagad ng ating Panginoon. Hindi lamang yung 12 disciples, sapagkat nung pong dumating ang time of yung pong sa Book of Acts, yung pong 120 na mga disciples ng ating Panginoon, hindi sila nanatiling 12, kundi lumago sila, no? Kaya nga po sa mga oras na ito, no, tayong lahat ay mga alagad ng ating Panginoon. Lahat tayo ay mga tagasunod ng ating Panginoon. Lahat tayo dito tayo nabuksan ang ating mga unawa na iisa lang ang ating Panginoon. Iisa lang siya. Wala nang ibang Diyos maliban sa ating Panginoon. Kaya nga po, kung mayroon man tayong mga nabasa sa gabing ito, no, yung naging attitude ni Judas, yung attitude ng 12 disciples na kung saan nung dinakip ang ating Panginoon, siya ay iniwan, At si Peter na isang malapit sa puso ng ating Panginoon, na sinabi niya na hanggang sa kamatayan man ay sasama ako sa iyo. Iniwan din niya ang ating Panginoon. At nang siya ay nandoon na sa Sanhedrin, nililitis siya doon ng mga punong saserdote. Hindi siya nandun nga siya pero malayo siya sa ating Panginoon. Tayo ba? Malayo ba tayo sa ating Panginoon? Dapat kung ano man po dapat kung ano yung lapit kasi minsan malapit ang bibig natin sa ating Panginoon pero yung puso pala natin malayo sa Kanya. Kaya po kailangan kung gaano kalapit ang bibig natin sa ating Panginoon, ganun din po kalapit ang puso natin sa Kanya. Kasi ang Panginoon, lahat ng mga bagay, nireveal na ng ating Panginoon ang Kanyang pagiging Diyos, na siya lamang po ang nag-iisang Diyos, na nating makikita ng mukhaan. Kaya nga po dito po hindi ko na po naisama, buksan po natin yung ating mga Bible. Buksan po natin ang ating mga Bible dito po sa Philippians chapter 2, verse 9. Dito po sa Philippians chapter 2, verse 9. Ayon po sa nasusulat, kaya siya naman ay ipinakadakila ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod na nanga sa langit at nang nanga sa ibabaw ng lupa at nang nanga sa ilalim ng lupa, at upang ipahayag sa lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. So, ala na pong ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit kung hindi sa pangalan po ng ating Panginoon. At sa pangalan ng ating Panginoon, lahat ng tuhod ay luluhod at lahat ng mga dila ay magsasabi ng ating Panginoong Jesucristo ay Diyos. Siya ang tunay na Diyos. At dito po sa Titus chapter 2, verse 13, isa rin po na napakaganda nitong talata na to, na sabi po niya dito, na hintayin yaong mapalan na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo, looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Lord Jesus Christ. Amen. So ito po yung hinihintay natin, na pagdating ng ating Panginoon, na makikita natin siya, makikita natin ang ating Panginoon, kung tayo po ay patuloy na hahanapin natin ang kalooban ng ating Panginoon. Napakaganda po na kung lahat tayo na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon, na darating ang panahon, di ba? Na makakaharap po natin siya ng mukhaan, makikita natin siya. Makikita natin ang ating Panginoon. Di po ba nakakasabik na makikita natin ang ating Panginoon? Di po ba? Na kung hindi tayo manghihinawa sa paglilingkod sa ating Panginoon. Huwag nating kagayahin, huwag nating gayahin yung yung disciples niya, si Judas Iscariot, nagkaroon na siya ng pagkakataon na maging isang alagad ng ating Panginoon. Pero anong ginawa niya? Ipinagkalulo niya. Kaya nga po sinabi na mainam pa na hindi na siya ipinanganak. Mainam pa na hindi na siya ipinanganak. Kaya po sa gabi pong ito,
nawa po dun po sa ating mga, sa pinag-aralan natin, nawa, nagkaroon po tayo ng aral na napulot, na nagbigay po sa atin ng encouragement na wag nating ipagkanulo ang ating Panginoon. Wag natin pabayaan ang ating paglilingkod sa Kanya. Sabi nga, sa pagpunta sa ating Panginoon ay mahirap, pero pagka bumaba ka, madali lang siya. Kaya wag po natin pabayaan na tayo po ay madulas sa ating pong pananampalataya, pagsunod sa ating Panginoon, kundi panatilihin po natin yung paghakbang natin patungo sa ating Panginoon. Sapagkat siya po yung ating blessed hope, siya po yung author and finisher of our faith. Siya po yung lahat ng mga bagay. Kaya nga po dun sa mga bagay na gusto nating gawin, na magpagamit tayo sa ating Panginoon, this is the right time. This is the right time po na tayo po ay magpagamit na sa Panginoon. Amen. Wag po tayong mag-atubili na i-approach po natin yung mga lingkod ng Panginoon. Lahat open po ang mga ministries ng ating iglesia. Kung nais mo na mag-join sa mga ministries, kagaya sa praise and worship, di po ba? Dapat po magpatuloy na tayo sa gawain ng ating Panginoon. This is the right time. Huwag na po nating hayaan na lumipas pa ang panahon na maghihinto tayo sa gawain ng Panginoon. Dapat po magpatuloy tayo. No matter what, mayroon ng mga pagsubok dyan na dumaranas tayo, huwag po natin titingnan yung mga pagsubok na yon. Kundi ang gawin natin, tayo po ay yung pong i-look forward natin kung ano yung nais ng ating Panginoon sa bawat isa. Amen. Amen po ba? Tayo po ay tumayo. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Lord.